Yan. So, sa pagkabit guys, so same lang siya sa pagtanggal natin. So, papasok nyo lang to. Yan guys, pag pumasok na, then, hilain nyo lang siya. Yan, then, papasok nyo na siya dito. Okay? Yan, tulad nung sabi ko guys, pag nahirapan kayong dukutin yung wire or masyadong maiksi yung allowance niya, mag-adjust kayo dun sa likod. What's up mga ka-trip? It's me, Ivan, and welcome na naman sa aking vlog. Para sa mga bago dito sa channel ko, please click subscribe at click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa aking mga next video. So ano nga bang trip natin ngayong araw mga ka-trip? Ang gagawin natin is aayusin natin yung kuliglig namin. So maniniwala naman kayo kung maayos ko yan. So joke lang. Ang gagawin natin mga ka-trip is magpapalit tayo ng brake lever, ito at saka ito, ng MTR Mototech Racing. Budget meal lang siya, so hindi siya ganun kamahal, sakto lang para pumorma naman konti yung motor natin. Okay guys, so simulan na natin to. So una guys, tanggalin na muna natin tong windshield cover tsaka itong bracket natin ng side mirror. A few moments later. Okay guys, so after natin tanggalin yung bracket natin, para sa mga hindi pala nakapanood kung paano ko kinabit yung bracket or baka magkaroon kayo ng interest, so panoorin nyo lang tong video ko na to. Okay guys, so ang mga kailangan natin tanggalin after matanggal yung bracket is ito guys. So, tornilyo na to. Yan, so ito rin. Then, dito sa kabila. So guys, so may rivet siya. Kita niyan, yan yung rivets guys. Tanggalin din natin yan. Then, itong tornilyo na to. Okay guys, so tanggalin na natin. Yan guys, so after natin tanggalin yon, so pwede na natin siyang hilain. So mag-umpisa tayo dito sa ilalim. Para matanggal natin siya. Dahan-dahan lang kayo guys kasi baka maputol yung lock niya.
Okay guys, so unahin nyo doon sa baba para pag natanggal na yun, susunod na rin dito sa taas. Then yung pagtanggal natin guys, syempre nakaharang ito, kaya pa kanan siya. Pagano. Okay, so ito na yung itsura niya guys pag natanggal na natin yung pairing sa harap. So linis-linisan muna natin dahil malikabok na rin siya. Ayan. Para sa mga nagtatanong guys kung pwedeng siyang tanggalin na hindi tatanggalin yung pairings, tingin ko kaya, pero mahihirapan kayong sungkitin itong screw, yung mga screw nya. Mahihirapan kayong tanggalin ito guys. Kaya better, para hindi baka tamaan nyo pa yung pairings at mabasag yung pairings ninyo, tanggalin nyo na lang muna. Ito yung mga tornilyo na kailangan natin tanggalin guys. Ito. At tapos isang stopper, kailangan nating pangbara dito. Yan, ito guys. Then dito naman tayo sa kabila guys. Ito naman, mas mababaw lang yung kailangan mong tanggalin sa kanya. So ito lang. Ito din, stopper din dito. Yan guys, yung kailangan lang tanggalin. Okay guys, so tanggalin na natin. So unahin ko na muna dito sa kanan. So ang size nito guys ay 10. So 10 yung size niya, ang gabi niya. Guys, so natanggal na natin yung sa kanan. Ito yung may brake fluid guys, dito yung sa disc brake natin sa harap.
Okay, so make sure na natin guys na mahigpit siya. So, saktong higpit lang naman. Hindi naman ganun kailangan na sobrang higpit. Okay guys, so tapos na tayo dito sa kaliwa. Doon naman tayo sa... Ay, sorry. Tapos na tayo dito sa kanan. Doon naman tayo sa kaliwa. Yan guys, so pag natanggalan natin yung tornilyo nito at dito sa ilalim, so tatanggalin lang natin ito guys. Yan, yung kung makikita nyo yan, yan yung nagkakabit sa brake dun sa drum brake sa likod. Yan, kung nahihirapan kayo guys, yan, so ayaw nya, pag na-twist nyo, yan guys, so pag na-twist nyo na yan siya ng ganyan, then itataas nyo na lang. Yun. Okay guys. So natanggal na siya. Diyan lang kasi yung nakalock. So ganyan. Then ipitwist mo lang siya papasok. So ganun. So kung nahihirapan kayo dyan guys at masyadong maiksi ito, pwede kayong pumunta dito sa likod. So guys. So dito pwede nyo siyang i-adjust. Luwagan nyo dito para humaba yung mahihila mo doon na kable. Yan guys, so pwede nyo gawin yun. Pero sa akin, so far okay naman. So pwede na natin siyang higpitan na lang after mo ikabit doon. Yan, so sa pagkabit guys, so same lang siya sa pagtanggal natin. So, papasok nyo lang to. Yan guys, pag pumasok na, then hilain nyo lang siya. And then, papasok nyo na siya dito. Okay? Yan, tulad nung sabi ko guys, pag nahirapan kayong dukutin yung wire or masyadong maiksi yung allowance niya, mag-adjust kayo dun sa likod para hindi kayo mahirapan. Then, higpitan nyo na lang once na nalagay nyo na. Okay guys, so ganyan lang magkabit. Then, kabit na natin yung tornilyo. Yan, so tulad sa kabila, nung kinabit natin, lagyan lang natin siya ng konting grasa. Para smooth lang guys yung pagpasok natin tsaka yung pag nagpepreno rin tayo.
So guys, so dahil medyo may awang siya dito sa akin, so gusto ko siyang mas pahigpitan kasi parang naging malayo siya. Oh. So higpitan natin siya dun sa likod para nakadikit siya ng ganyan. So hindi siya nakabuka ng ganyan. Okay. And hindi lang magigpit dito guys. So clockwise para humigpit. Then mapapansin nyo humahaba itong dulo. Kasi ibig sabihin hinihigpit niya, hinihila niya yung tali na yon na medyo maluwang. Okay, so clockwise ang panghigpit, then counterclockwise naman ang pampaluwang. Okay, so titingnan natin ngayon dito kung malayo pa rin ba. So medyo malayo pa pero okay na rin naman. Titingnan natin kung medyo malayo pa siya. Okay, so konti pa siguro guys. Yan, depende na yun sa inyo guys ha, kung anong, depende sa inyo kung gaano kalayo. Yan, pero sa akin, ayan, mahigpit na siya guys. Nakikita nyo. Yan. So, mas konting press lang, kakapit na kagad din yung preno. Kaya yun yung kailangan na timplahin nyo guys. Depende na yun sa inyo. Okay, so tapos na natin ikabit siya guys. Ito na yung bagong brake lever natin na MTR ang brand. Ito yung sa kaliwa. Then, ito yung sa kanan. Yan guys. Okay, so ito na natin ikabit. Then, pag na-try nyo naman yung brake kung gumagana naman, pwede na natin ibalik yung fairings. So, safety guys, lagi nyong i-check yung preno kasi yan ang depensa natin sa disgrasya, yung pagpapreno natin. Okay guys, so bago natin ikabit yung fairings natin ulit, so check muna natin kung malinis na ba. So, linis-linisan din natin sa loob. Check natin yung mga wirings kung may mapuputol na ba or may naputol na, kung nakakabit pa, naka-attach pa siya ng maayos para sa safety natin. Ayan yung brakes natin, siguraduhin natin lang nagpa-function. Yan, so test drive natin yan mamaya para ma-adjust din natin kung nahigpitan ba natin ng sobra or sakto lang. Okay guys, so natapos na natin siyang linisan. Babalik na natin siya ngayon. So same process lang kanina guys. So dito muna, babalik na rin lang natin yung ginawa natin kanina. Ayan guys, so may mga lock naman yan, so itatapat-tapat mo lang yung lock niya. Grabing pawis guys, init sa Pilipinas. Naipit yung wire natin guys ng brake. Kailangan ko siyang tanggalin ulit. Ayan guys, so nakalapat na siya ng maayos. So lagi nyo i-check kung nakalapat na ba.
yung mga lock niya ng maayos. Okay. Okay na. So, tornilyo na natin siya, guys. So, isa pa pala, guys. Kapag nagtutornilyo na kayo, siguraduhin niya na tumatama siya sa clip. Kapag hindi naghihigpit yung pag-twist ninyo, ibig sabihin hindi siya tumatama sa clip. So, hindi sakto yung pagbalik. Pero pag naramdaman nyo na umihigpit na siya, yun. So, tama na yun siya. So, nag-lock na siya. Okay guys, so tapos na natin makabit yung brake lever natin at nabalik na rin natin itong front fairings. Yan, so guys, kitang-kita nyo, double check nyo lang. Syempre, dapat mahigpit lahat, nakalock. At nabalik nyo lahat ng tornilyo, 3, tapos may isang rivets dito. Yan guys, so kung okay naman na at wala nang alog or nakalapat naman na maayos lahat, so pwede nyo na ibalik yung visor. So, ibabalik ko na muna yung windshield bracket ko guys at saka yung side mirror. Okay guys, kapag nakabit na natin lahat, so testing na natin ngayon kung gumagana yung brakes natin at saka yung tail light natin kapag nagbe-brake tayo. Guys, so kitang-kita na pag nag-press tayo sa kabila, dito sa kanan, gumagana yung tail light. Then, sa kaliwa, yan, so gumagana siya. And then, preno natin sa likod. Okay, so gumagana. Okay mga ka-trip, so dyan nagtatapos yung installation natin ng ating bagong brake lever. So kung natuto kayo guys at gusto nyo pa ng maraming tips at kung paano gawin, just click subscribe guys at click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating mga next video. So thank you sa mga nanood mga ka-trip and ride safe, keep safe then everyone.